May iba't ibang paniniwala ang mga tao patungkol sa kung saan nga ba mapupunta ang kaluluwa pagkatapos nitong mamatay. Marami rin ang nalilito kapag ito na ang pinag-uusapan. Pero ano nga bang sinasabi ng Biblia patungkol sa usaping ito? Sa video na ito, yan ang ating tatalakayin. Simulan natin sa mga makasalanang tao at hindi kumikilala sa ating Panginoong Jesucristo. Saan nga ba sila agad-agad mapupunta pagkatapos ng kamatayan? Pagkatapos mamatay ng isang makasalanan, ang kanyang katawan ay mananatili doon sa libingan. Ang kanyang katawan po ay babalik po yan sa alabok at ito po ay mabubulok. Pero yung kaluluwa po, saan po siya mapupunta matapos ang kamatayan niya? Ang kaluluwa ng makasalanan po ay mapupunta po sa tinatawag nating Hades. Dito po ilalagay yung mga makasalanan temporarily. Ibig sabihin po, pansamantala lamang po. Dito po sila ilalagay hanggang sa dumating yung resurrection at saka yung final judgment na kung saan doon pa lang sila ilalagay sa impyerno or lake of fire. So yung mga namatay po na makasalanan, ngayon po ay nasa Hades po sila. Pero dyan po sa Hades, hindi po sila magtatagal dyan. Sabi ko nga po sa inyo, pangsamantala lang po sila dyan hanggang sa dumating yung final resurrection at ang final judgment ng mga makasalanan. Tulad nga po ng nabanggit ko sa aking last video patungkol sa impyerno, wala pa pong tao dun sa impyerno or sa lake of fire. Yung lake of fire or yung impyerno po, ito po yung Gehenna na tinutukoy ng ating Panginoong Jesucristo. Ang Gehenna po kasi ay Greek word. Pero sa Hebrew, ito ay tawag na Gehinnom or ibig sabihin nito ay Valley of Hinnom. Yung Valley of Hinnom ay matatagpuan sa timog ng Jerusalem. Noong ancient time kasi, dito sa lugar na ito, sinasacrifice yung mga bata sa apoy sa Diyos ng mga Canaanite na si Molech. Habang tumatagal ang panahon, ang lugar na ito ay nanatiling madumi, mabaho, hindi magandang lugar at tinatapunan na ng mga basura na doon sinusunog mula sa bayan ng Jerusalem. Ginamit na ilustrasyon ni Jesus Christ yung Gehenna doon sa impyerno or lake of fire. So yung lake of fire na po yun, doon po dadalhin yung mga makasalanan sa final judgment. After ng final judgment, doon pa lang po sila dadalhin. So ito po yung Gehenna. Magkaiba po yung Hades sa Gehenna. Yung Hades po, dito po nilalagay pansamantala yung tao at yung Gehenna po, ito po yung final destination ng mga makasalanan or yung impyerno or lake of fire. Kung babasahin po natin yung Mark chapter 9 verse 45, ganito po ang sinasabi. Kung ang paa mo ang magiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito. Mabuti pa ang pumasok sa buhay na walang hanggan na putulang isang paa kaysa may dalawang paa na mapunta ka sa impyerno. Sa Tagalog po, impyerno po yung mababasa natin. Pero kung babasahin po natin siya sa English at iba't ibang translation, makikita po natin, binabanggit po dito is hell or Gehenna. So ito po yung tinutukoy ni Jesus Christ, yung Gehenna, yung lake of fire or kung saan pa lang po dadalhin yung mga tao after ng judgment. Ngayon habang hinihintay po yung final judgment, yung mga makasalanan po, yung mga namatay na makasalanan ay nasa Hades po, tulad po ng sinabi ko sa inyo. So ano nga ba ang ibig sabihin ng Hades? Ang Hades ay salitang Greek na nagmula din sa salitang Hebrew na Sheol, na ang ibig sabihin ay daigdig ng mga patay. So saan nga ba natin makikita ang salitang Hades sa Biblia? Makikita po natin siya sa Luke chapter 16 verse 23. Basahin po natin siya sa English para makita po natin yung salitang Hades. In Hades, where he was in torment, he looked up and saw Abraham far away, with Lazarus by his side. So, ang tinutukoy po dito, yung mayaman po na napunta sa Hades pagkatapos niya ng kamatayan. So, ano nga po bang meron sa Hades? Ang Hades po, ito po yung lugar na kung saan pahihirapan yung mga tao. Ito po yung place of torment na tinatawag nila. At ito po ang lugar ng pagdurusa. Kumbaga parang masasabi natin, ito yung patikim doon sa impyerno na kung saan dadalhin yung mga makasalanan pagkatapos ng judgment. Revelation chapter 20 verse 14 to 15. Pagkatapos ay itinapon din sa lawa ng apoy ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay. Ang lawa ng apoy, ang pangalawang kamatayan. Kung babasahin po natin sa English para mas makita po natin yung Hades, ito po yung sinasabi. Then, death and Hades were thrown into the lake of fire. This is the second death, the lake of fire. So nakita po natin mga kapatid, yung kamatayan at yung Hades ay dadalhin mismo doon sa lake of fire pagdating po ng judgment day. So lahat po ng mga makasalanan po, ang final destination po nila ay ang lake of fire or ang impyerno. Yung mga naniniwala po kasi na kapag namatay daw ang isang tao, halimbawa na lang ang makasalanan, mananatili po ito sa kanilang libingan at nananatili pong tulog hanggang sa dumating yung final judgment or tinatawag nating final resurrection. Pero hindi po pwede na matulog po ang kaluluwa. Kung mapapasa po sa natin yung buong kwento ng rich man and Lazarus, makikita po natin doon na right after death, pagkatapos nilang mamatay, wala na tayong nakita na sinabing natulog sila ng matagal or wala tayong nakita na napuntahan silang ibang lugar or nag-stay sila sa kung saan man lugar. Basahin po natin yung Luke chapter 16 verse 22 to 23. Namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing sa gitna ng kanyang pagdurusa sa daigdig ng mga patay.
So makikita natin mga kapatid dito, hindi pwedeng matulog yung kaluluwa dahil malinaw na sinasabi ng Bible, wala tayong tinatawag na soul sleeping kapag namatay. Diretso po agad, meron agad patutunguhan. May mga nagtatanong kasi sa akin yung patungkol doon kay Angelica Zambrano, yung testimony niya na nakapunta raw siya sa impyerno. At nung nakapunta raw siya sa impyerno, nakita niya raw doon yung iba't ibang mga personalidad na naandun na pinahihirapan. Uulitin ko mga kapatid, kung yung impyerno na tinutukoy ay yung lake of fire, wala pa pong tao doon. Wala pa pong tao sa lake of fire. So, yung impyerno po na yon is empty pa po yon. Magkakaroon pa lang po ng tao doon kapag dumating na yung final judgment. Doon pa lang sila itatapon sa lake of fire o impyerno. Ngayon, hindi natin masasabi, baka yung nakita niya is Hades or yung Hades at hindi yung impyerno. Baka ito yung nakita niya doon sa tinetestimony niya. Pero again, mga kapatid, hindi po tayo nakakasigurado dahil tandaan po natin, hindi tayo pwedeng mag-conclude base lang sa sinasabi ng tao. Hindi tayo pwedeng maniwala based sa sinasabi lang ng tao. Dahil unang-una, wala po tayong kasiguraduhan kung talaga bang totoo yung sinasabi ng tao na to. Mga kapatid, mas maganda maniwala tayo sa kung anong sinasabi ng Biblia kaysa sa sinasabi ng tao. Yan po yung paniwalaan natin. Ngayon, kung may sinasabi yung tao, huwag agad-agad tayo maniniwala. Balikan natin, ano nga ba yung sinasabi ng Biblia? Ngayon, sinasabi ng Biblia, merong Hades, merong impyerno. At yan yung totoo. Ano man yung mangyari, ano man yung mga sabihin ng iba't ibang tao, ang sinasabi ng Biblia, babalik at babalik tayo doon sa basic na merong impyerno. At ang impyerno po ay totoo. Pangalawa, nasaan naman yung mga kaluluwa ng mga taong righteous or matutuwid na mga kumikilala sa ating Panginoong Kristo? Nasaan na ang kanilang mga kaluluwa? Again, yung kanilang mga katawan mag-stay dito sa lupa, babalik sa alabok at mabubulok po yan. Pero yung kaluluwa po nila, saan po mapupunta? Ang kaluluwa po nila ay meron agad patutunguhan pagkatapos mamatay at ito ay sa piling ng Diyos. Diretso po agad sila doon sa piling ng Panginoong Kristo kapag sila ay namatay. Philippians chapter 1 verse 23. May pagtatalo sa loob ko. Nais ko nang pumanaw sa mundong ito upang makapiling na si Kristo, sapagkat ito ang lalong mabuti. So malinaw sa binasa natin mga kapatid, sinabi ni Apostol Pablo na kapag siya ay pumanaw na, siya ay diretso doon sa piling ni Kristo. So wala tayong makikita na yung kaluluwa niya ay mag-i-stay or matutulog man lang, tulad nga na binanggit ko sa inyo, hindi po yun. Or kung saan man mapupunta right after death yung kanyang kaluluwa. Malinaw po sinabi ni Apostol Pablo, gusto niya nang mapunta sa piling ni Kristo. So ibig sabihin nun, once na namatay siya, ibig sabihin nun, siya po ay mapupunta na agad sa piling ng Panginoong Kristo. Also, basahin po natin yung 2 Corinthians chapter 5 verse 8. Malakas ang aming loob at mas gusto pa naming iwan ang katawang ito na aming tinatahanan ngayon upang manirahan na sa piling ng Panginoon. Pinapakita ni Apostol Pablo na right after death, pagkatapos ng kamatayan, diretso agad doon sa piling ng ating Panginoon. Hindi lang po yan mga kapatid, kung titingnan din po natin yung kwento nung nakapako ang Panginoong Kristo at kasama niya yung dalawang magnanakaw. Yung isang magnanakaw doon na nampalataya sa Panginoong Kristo. Luke chapter 23 verse 43. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso. Mamamatay na po yung tao na yon. At sinabi ng Panginoon, ngayon mismo, isasama kita doon sa paraiso. So, malinaw po sinasabi mga kapatid, pagkatapos ng kamatayan, wala nang ibang pupuntahan, wala nang matutulog, diretso po agad sa piling ng Panginoon. Kapag nananampalataya ka, kapag nananampalataya ka sa Panginoong Kristo at namuhay ka na mayroong katwiran. So, wala na pong ibang pupuntahan, wala na pong stopover kung saan-saan pa. Kasi may mga naniniwala mga kapatid na pagkatapos daw mamatay ng isang tao, ang kanyang kaluluwa ay mag-i-stay pa dito sa lupa. Kaya may mga naniniwala, meron daw tinatawag na kaluluwang ligaw. So hindi po totoo yan mga kapatid dahil malinaw po sinasabi ng Bible, pagkatapos mamatay ng isang tao, meron agad silang pupuntahan. At hindi na po sila mag-i-stay dito sa lupa. Paano naman daw yung mga dumadalaw sa kanila? Nakita nila mismo yung namatay na tao na yun, nakita nila sa harap nila. Nagparamdam daw sa kanila. So sino yun kung yung kaluluwa niya napunta na nga sa piling ng Panginoon or napunta na doon sa Hades? So, sino yung nagpakita sa akin? Halimbawa, meron kayong na-encounter na ganun. Nagpakita sa inyo, nagparamdam daw sa inyo, or dumalaw sa inyo pagkatapos ng kamatayan. Sino yon? Mga kapatid, isa lang po sasabihin ko sa inyo yan. Ang nasa likod po niyan ay si Satanas. Tandaan po natin, si Satanas ay manlilin lang at kaya niya pong gumaya ng tao. Kaya niya pong gumaya ng kahit ano, and even the angel of light. Basahin po natin tong 2 Corinthians chapter 11 verse 14. Hindi ito katakataka, sapagkat si Satanas man ay nagkukunwaring anghel ng liwanag. Napakagaling man din lang ni Satan. Even the angel of light or yung anghel ng liwanag, kaya niyang gayahin. Kaya nga madaling natukso ni Satanas si Eva at Adan dahil kaya niyang mag-disguise ng maayos. Kaya niyang mag-disguise or kaya niyang gumaya ng kahit ano.
So yun yung gagawin niya para malinlang niya yung mga tao at para matakot niya yung mga tao. Kaya yung mga nakikita po natin o yung mga nagsasabi nakakakita raw sila ng mga ligaw na kaluluwa, mga kapatid, ito po ay evil spirit na ginagawa ni Satanas, panakot at panlinlang sa mga tao. So wag po tayong maniwala doon sa mga nagpapakitang taong namatay na, dahil meron na po agad silang patutunguhan pagkatapos ng kamatayan. Wala na po sila dito sa lupa pagkatapos ng kamatayan. Mga kapatid, kung titingnan natin, kung babasahin natin yung Bible, ang Panginoong Hesus mas marami siyang beses na nagturo at mas marami siyang beses na binanggit ang impyerno kisa sa langit. So ang pinapakita lang dito ng Panginoong Kristo, pinapahalagahan niya ang kaligtasan mo. Ang gusto ng Panginoon, maligtas ka dito sa kapahamakan ng impyerno. At nakikita natin kapag binasa natin yung Bible, hindi nagkulang yung Panginoon na warningan tayo or balaan tayo dito sa kapahamakan naghihintay sa impyerno. Kaya madalas niya binabanggit yung impyerno kisa sa langit. Kaya binabanggit palagi ng Panginoong Hesus ang impyerno at palagi niya ito itinuturo dahil ayaw niya na mapahama ka. Maaaring ngayon ka lang nakapanood ng ganitong klaseng video, kapatid. Pero ito lang sasabihin ko sa iyo, huwag mong katakutan yung kamatayan. Dahil ang kamatayan, lahat po tayo dadaan dyan. Yes, may impyerno, pero meron din langit. Hindi ka para sa impyerno, para ka sa langit. Tandaan mo yan, kapatid. At hindi aksidente na napanood mo tong video na ito para malaman mo yung patungkol sa langit at patungkol sa impyerno. Ngayon, kung ayaw mo mapunta sa impyerno, ganun din ang Diyos. Ayaw kanyang mapunta sa impyerno. Again, sabi ko sa iyo, huwag kang matakot sa kamatayan. Dahil yung kamatayan, yan yung daan patungo doon sa buhay na walang hanggan. Kung hindi ka mamamatay, hindi ka makakapunta sa buhay na walang hanggan. Ngayon ang tanong, paano magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Yan po yung gusto kong i-share sa inyo ngayon. Yan yung gusto kong ibahagi sa inyo at ito yung good news ko sa inyo. Matatanggap mo yung buhay na walang hanggan ngayon din mismo kapag tinanggap mo ang Panginoong Kristo sa puso mo at pinapasok mo siya sa buhay mo. John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang susi po sa langit, walang iba, ang Panginoong Kristo lang. Manampalataya ka sa kanya, papasukin mo siya sa puso mo, tanggapin mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay mo, at ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kapatid, mananalangin ako, kung gusto mong manampalataya sa Panginoon at gusto mong magkaroon ng buhay na walang hanggan, sumunod ka sa panalangin ko. At sa panalangin ko, ito'y isa puso mo. At tanggapin mo ang Panginoong Hesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Sumunod ka sa aking maikling panalangin. Panginoong Diyos, lumalapit ako at nagpapakumbaba sa iyong harapan. Patawarin mo ako sa lahat ng nagawa kong kasalanan. Tinatalikuran ko na lahat ng kasalanan ginawa ko. Tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Ang kalooban mo na ang masunod sa buhay ko simula sa araw na ito. Amen. So mga kapatid, kung ikaw ay sumunod sa panalangin ko, congratulations, welcome ka sa langit. Tinanggap mo ang Panginoon sa puso mo, expect mo na mayroong magbabago sa iyo. Unti-unti yan. Ang gawin mo na lang, mamuhay ka na may kabanalan, gumawa ka ng kabutihan, sumunod ka sa kalooban niya, at lagi mong tatandaan, magpasakop ka palagi sa Panginoong Kristo hanggang sa pangalawa niyang pagparito. So ikaw, ang pangalan mo ngayon ay nasa aklat na ng buhay. Ikaw ay meron ng kaligtasan na natamo galing sa ating Panginoong Kristo. At yan ang regalo niya sa iyo. Yung regalo na hindi mo mabibili. Yung regalo na hindi matutumbasan ng kahit anumang pera. Yan ngayon ay nasa puso mo na, ang Panginoong Kristo. Tandaan mo, kapag meron kang Kristo sa puso mo, hindi ka pwedeng mapunta sa impyerno. Hindi mo pwedeng dali ng Panginoon sa impyerno. Ikaw yung dadali ng Panginoong Hesus doon sa langit kapag siya'y nasa puso mo. So yun, salamat sa panonood. Nawa nga meron kayo natutunan sa ating tinalakay ngayon. Pagpalain kayo nawa ng Panginoon palagi. Mag-iingat kayo. Sa susunod na video po, magkita-kita po ulit tayo. God bless po.